mga kapatid. At buti ng Panginoon mo. Ako pa yung panaginip, din ako napahayag kahapon kasi wala nga po si Brother Jansen. Wala po siya. Yung panaginip ko po na nung Monday po, na-share ko naman din na sa kanila ni Juana at ano. May dalawa pong ano po yung una, may dalawang babae. Tapos yung dalawang babae, parehong bunlis po ba? Tapos, pareho po silang nagdaramdam talaga ng panganganak, labor ba? Tapos doon, mga kapatid, yung isang babae nanganak na. Tapos, yung isang babae, parehong oras lang din na dapat manganak na. Pero yung nauna yung isa, nanganak na yung isa, manganganak pa lang. Praise God. Pangalawa mga kapatid, yung Joanna, ano nga yun? Hindi, yung naglaba ako ng mga labahan ba, na mga, puputi daw talaga. Doon ako nakalaba ng mga damit na lahat puti. Tapos, ang puti daw talaga ng mga damit ng laban ko. Tapos, pagtingin ko sa iba, naglaba din na ang puti, yung parang umaano pa yung puti niya. Siguro yung galing naman. Tapos, naglaba doon sa may snow na, na lugar. Tapos, mga kapatid, pangatlong panaginip, kung naalala niyo po yung panaginip ko dati na napunta ako sa may Batanis ba yun? Yung lugar kung saan parang igagalang mo talaga sila. Yung, may panaginip ako ganun dati eh. Naalala mo yun? Tapos parang may ano sila, pinahalagahan nila, bawat kalikasan, mga bulaklak, lahat pinahalagahan nila. Napunta ulit ako doon, kaya sabi ko, taga Batanes ba? Kasi parang, hindi lang siya ngayon na panaginipan eh, parang ang dami kong panaginip na doon sa lugar na yun talaga. Na parang, ano sila doon, iba sila doon, na kailangan, kahit ikaw na andito sa lugar na ito, napakabalasubas mo. Pag dumating ka doon, maiiba talaga ang ano mo. Kasi parang meron silang respeto. Oo, meron sila sa sarili nila na dapat mo rin talaga i-respeto yung lugar ba na. Kahit yung pag-akyat ng bundok, parang hindi ka basta-basta aakyat. Parang may mga gagawin ka pa. Ritual. Opo. Tapos magpapaalam ka sa mga matatanda doon. Tapos pangapat na panaginip, marami po kasi si Sis Marie na panaginipan ko. Kagabi sis, na panaginipan ko si Sis Miriam, wala lang talaga. Yung simbahan niya na panaginipan ko. Yung kay Sis Marie po, parang nilagay siya sa isang supot na plastic. Tatlo sila doon nilagay, hawak-hawak ng lalaki. Yung lalaki kasi parang tagapag-pastor na sabi nga na, na Brad na lang. Siya ang may hawak nung plastic. Tapos, yung mukha ni Sis Marie nalupot. Tapos sabi ko doon, mangkukulam ba si Sis Marie? Kasi parang yung mukha niya mukhang mangkukulam ba? Yung parang naiba. Tapos tinitigan ko pa talaga kung anong nangyari sa kanya. Nalupot talaga ang mukha niya. Tapos, mahaba po yung panaginip na yun. Kaya lang, pinilit ko talaga alalahanin yung panaginip na yun. Kasi parang may kakaiba sa karakter ng kapatid na Sis Marie. Tapos, ano pa na-share ko? Nauna na yun. So, yun na po, marami po mga kapatid, pero alam kong ipaalala niya. Kasi marami akong kapatid, at marami akong panaginip na parang kailangang maipahayag ba? Kaya lang talaga, sabi nga dapat ilista, sabi natin Mel, dapat ilista. Hindi naman din ako naglilista. So, yun po mga kapatid, pinupuri ko po ang Panginoon po sa binibigay niya pong panaginip po sa akin. Praise God. Ang buntis. Spiritual naman yun, pagkakabuntis, yung mga anak. Ibig sabihin, sino man yung pinaglalaanan na yun, malalaman na lang natin yun. Kasi, ang paglilingkod naman kasi sa Panginoon, kailangan multiplication, hindi subtraction. Di ba? Kailangan mapalawig natin yung mga taong madadala natin na ipanganak na muli. Mga ganyan, no? Yung pangalawa naman, ano yung pangalawa? Yung maglalaba. Ayan, no? Katulad din naman niya sa aklat ni Propeta Isaias, no? Kailangan natin maglaba ng ating mga damit, no? Kaya ngayon sinasabi sa aklat ni Judas Tadeo, no? Na ang iba'y agawin ninyo sa apoy at inyong kamuhian, pati ang kanilang mga damit na nadungisan. Ibig sabihin, yung katuwiran na nasa kanila na may dungis, yun ang ating kamumuhian. Inaagaw natin sila para pupunta sa kapahamakan. Yun ang trabaho naman natin, no? Kaya nga yung sinasabi ko ng Biblia, totoo eh.
na kayong mga nangasa espiritu, pagbaliking loob ninyo ang mga mahihina. No? Kaya nga lang, ngunit kayo makapag-ingat, baka kayo naman ay mahawa. Ibig sabihin, siguraduhin ninyo na malakas yung espiritu sumasa inyo. Mamaya, yung pinalalakas nyo, mas malakas pala yung espiritu sumasa kanya. Imbis na siyang akayin mo, ikaw ang naakay. Ayan. No? The same din yan doon sa pagpapatong ng kamay. Kaya nga, bawal ni Apostol Santiago na basta-basta magpatong ng kamay. No? Kailangan ng pagpapatong ng kamay, lead ng spirit. No? Hindi yan basta-basta ginagawa na kahit ako sa sarili ko, hindi ko pinaririyan. Kaya lahat ng binautisman dito, si Merly talaga nagpapatong ng kamay. Bahala ka dyan, basta ako, bautismo lang ako. Yan. Ito sa laying of hands. No? Pero, meron na rin naman yung ilan. Ano bang kahulugan, Brad, nung kuan, pagpatong ng kamay? Para yung pagbaba ng espiritu. Sa pamamagitan ng kamay. Pagpapatong ng kamay. Pero kung makasalanan, Parang ano ka, mediator, tagapamagitan ka. Yan, no? Kasi, ang ano kasi sa Biblia, ang isang meaning ng pagpapatong ng kamay para sa kagalingan. Meron mga sakit ang sino man sa inyo, ipatawag ang matanda sa iglesia at lagyan ng langis ang kanyang kamay at patungan. Literal na langis o yung espiritu ng Panginoon na siyang sinisimbolo ng langis amen. para makatanggap ng kagalingan. Kaya kung minsan, ang mga nag-prayer sa mga may sakit, spirit of sickness, in the name of Jesus, get out of this body. Yan. In the name of Jesus, espiritu yung ano, no? Kaya yung paglilinis, napaka-importante yan, no? Maging sa atin sa sarili natin. No? Maging attitude natin, sinabi ng Panginoon kay Maria Magdalena, huwag ka na magkasala pa. Yan. Kung meron mang pagkakasala, light na lang, pero huwag yung sinasadyang kasalanan. Yung mga light, meron naman mga, minsan pag nagagalit ka, at hindi mo pa napipigilang hindi magmura, nakakapagmura ka. Di ba? Meron namang nagalit ka, sinumpa mo yung tao. Di ba? Kaya nga, pwede kang magalit, pero huwag kang pagkasalain ng iyong mga labi. Ayan. Meron naman ibang nagagalit, bigla na susuntok. Yung mga ganon. Diba? Hindi mo alam, yung mga ganon. No? Kaya nga, no, lahat ng bagay, kailangan ibigay mo sa Diyos. Para yung damit na tumisan, maibsan yung karumihan. Kaya gamitin yung tithe. Ariel. Kaya nga sinabi naglaba ka. Para Gulat ka, maputi. no? Yung mga ganon, no? Tapos yung pangatlo, Si Marie. Sis Marie. Si Marie. ayun, ano? Ayun nga, yung sa kalagayan. Nahulubot. Hindi na hulubot. Nahulubot. Nalukot. Kasi pinasok sa plastic. Katulad din ang sinasabi ng espiritu. Nahulubot. Hindi, yung katulad sinabi espiritu na nakaraan, May pakay siya. medyo, ayun nga, user, parang ganon, gagamit. Filter. Din ako mamaya pa totoo. Yun nga, ano na lang, doon na lang tayo sa sinasabi ng espiritu na uhubaran niya tayo lahat. Ay, talaga na nga. Ipapakilala tayo ng Panginoon sa isa't isa. Ganun na kasimple. Di ba? Para kung dumating, yun yung sinasabi ko Walang may pagmalaki. para wala tayong maipagmalaki sa isa't isa. Pare-pareho. Pareho tayo. Yan, ano? Ang mahalaga nga, yung pagmamahala natin bilang magkakapatid sa Panginoon. Dahil yun yung hinahanap niya sa atin. Mag-ibigan kayo sa isa't isa. Yun lang naman. Kung ano na. Yung pagkakasala, nandyan lang. No? Oh, maganda yun. Katulad ng sinabi mo kanina, galit na galit ako kay Tito Soto. Hindi talaga. Kasi nga, yun yung stand ko kasi. Yun ang stand ko. Batas ng tao, pinagkaisahan din sa langit yan. Diba? Highest law of the land. Tapos sasabihin mo, mali. Sino pa? Yung mga ganun ba? May pinag-aralan yan. Alam nila yung ginagawa nila. Ikaw ba, alam mo yung ginagawa? Yung mga ganun ba? No? Kaya nga, parang
apektado ko in the sense na kasi nga nagiging mali yung yung tinatawag na perception ng tao. Batas. Nagiging magulo tuloy yung sitwasyon ng gobyerno. Di ba? Kaya nga, sabi ko nga, sana mabuksan ng isip ng tao doon sa tamang kaisipan. Wala na. No? Kaysa doon sa kaisipan ng mga taong graduate lang sa One World University. Sa school Bukol University. Kaya sabi ko nga, kung buhay na si Miriam Defensor Santiago, lahat ng sermon naaabutin niya. Oo. No? Napakatalinong tao, talagang Grabe. binayayaan siya ng Diyos ng karunungan. Baka hindi mo makapagsalita. Hindi talaga, no? Kaya nga si Miriam, hindi ko makalimutan yung salita niyang colloquial. Oo. Sa kanya ko lang narinig yun Ano sa kami ng mga mambabatas. Ang galing niya ng Colloquial. You are Colloquial. all colloquial-minded person, sabi niya, in the Senate and Congress, sabi niya gano'n. Ang Lalim. lalim niya. Pala, Puro ibig sabihin, no, puro kayo Puro wala ano, sa sa katinuan, katinuan. mag-isip. kulok. Mga loko-loko. Colloquial. Hanapin niyo sa dictionary, meron naman talaga. Oo, Sa meron. kanya ko lang narinig yun. O, Basa diba? kasi ng basa sa Kaya mga kapatid, no? Basta ganun lang, Lo kasi yun. maglinis tayo Abogado yung si sa sarili Miriam. natin. Kaya lagi nating ariin sa ating panalangin na marumi tayo sa paningin ng Diyos. Biyaya niya na lang ang nagpapanatili sa atin para ang takot natin ay huwag mahiwalay sa Kanya. Amen. Diba? Kasi yung iba kasi kaya nahihiwalay sa Diyos, nawawala na yung takot sa Diyos. Di ba? Ano pa yung isa? Laba. Hindi, meron na yung laba. Wala na. Basta ganun na lang. Yung Si isa. Marie lang yun. Ayun nga. Yun na Matanis. sa, pinapakita lang ng Panginoon na talagang, kumbaga, parang may talakbong pa. Wala tayong magagawa eh. Hindi, kasi nga yun nga, doon na nga lang tayo, pinapakita ng Diyos kung sino tayo. Amen. Di ba? Pinapakita, para siguro, panalangin din natin, nakatala sinabi ni Mimi, dapat hindi niya ginawa yun. Di ba? Sa akin, okay lang yun, kasi unang-una, kunti pa naman tayo. At the same time, para lumabas din yung idea niya kung ano yung gusto niyang ipahiwatig, okay lang yan. Pero kung nasa proper way of pananambahan tayo, hindi na welcome yung mga ganong lalo especially pag Sunday. Yan. Pag Bible study, pwede. I-brought out mo, pwede. Pero pag yung proper way of ayan, doon tayo sa nakasulat. No, igalang mo ang nagsasalita. Diba? Ganun lang yun. Pero sa akin, wala yun. Pero tama din yung observation niya. At sinang-ayunan ko rin naman. Kasi yun naman talaga yung tama. Ganun lang naman eh. Lahat nga pag-aaral. Ayan. Di ba? Kasi nga, ayan, ibig sabihin, may natututunan na si Sister Mimi. Meron na siyang idea na dapat niyang makita. Kasi nga, ginawa ko din nung araw yan eh. Nakatayo ako sa pulpito, meron kaming bisitang pulis, baptized din. Nagmalaki, ganito, ganyan. Sabi ko, Brad, mamaya tayo mag-usap. Gumalang ka naman, sabi ko. Hindi ibig sabihin pulis ka para matakot ako sa iyo. Galit na galit sa akin. Umupo ka, Brad. Mamaya mag-usap tayo. Tapos nung natapos yung service, nag-usap kami, humingi na lang siya ng tawad. Kasi alam niya mali siya. Kasi pinipilit niya yung aral na tinanggap niya sa ibang grupo ng reliyon. Brad, nandito ka para kay pang-fellowship. Pasakop ka sa nakikipamahay ka lang. Mamaya mag-usap tayo. Sumunod naman. Kasi kailangan mo talagang ipakita na yung authority na hindi ka pwede magpasakop sa kapangyarihan ng sino man. Yung katulad nangyari sa akin sa Pasig din. Mismo yung nagpapakain sa amin, mismo yung nagpapatira sa amin. Huwag mo pagsalita ng ganyan, Brad. Pinapakain ka lang namin dito. Bigat mo, no? Oo, nasaktan ako. Sabi ko, Brad, kung may problema kayo sa akin, mag-report kayo kay Sister Sinin, paalisin niyo ko rito, at taos puso kung tatanggapin na umalis dito sa lugar niyo. Pero kung pagkain lang ang pag-uusapan, yung pinapakain niyo sa akin, kaya kong kainin sa labas. Mamaya, mag-usap tayo, sabi ko. Galang niyo yung gawain. Ganun din nangyari. Kaibigan pa kami. Napamahal pa siya sa akin. Kasi yung tsaka inamin niya sa akin, Brad, sa lahat na nadistino, ikaw lang ang sumaway sa akin. Kasi sinusubukan niya eh.
Talaga sinasadya niya makipag-usap, malakas pa nga yung boses eh. But kung gusto mo dito ka na, ikaw na tumayo, ikaw na magsalita rito. Yun gano'n na nga. Kailangan kasi pakita mo yung authority na ibinigay ng Diyos. Yan, hindi naman po pwedeng ano, no? Yan, marami na. Ilang beses na ako napagsabihan ng ganyan. Ito, meron pa kami pinagsabihan, yun nga. Well, hindi yung pinapakain eh. Ang lalim ng salita. No? Ang salita niya, pinapalamon lang namin. Wow. Mas Kaya, mabigat kasi yung Anong mabigit bibigat tao. magsalita rin ng mga to? Kung alam nyo lang. Di ba? Ako kasi may pride din naman ako. Di ba? May sarili akong pride. No? Yung pinapakain nyo rito, sobra-sobra pa sa kinakain ko sa labas. Di ba? Yun nga, nagpapakaalipin kami sa inyo. Dapat sana nag-aaral ako. Dapat sana may tinapos na ako. Hindi ko yung profession na hinahanap ko. Di ba? Tapos gaganyanin nyo lang kami. Huwag gano'n. Di ba? Kaya kailangan ko kasi manindigan doon sa tama. Eh. Kaya, ganun din sinabi ko. Kung ayaw nyo na may gawain dito, andyan po si Sister Sine, puntahan ninyo. Hindi na kami pupunta rito. Oh. Ganun lang. Kaya, ganun lang. No? Nasa magandang pakikipag-usap lang yan para malinis natin yung mga dumi ng mga damit na meron tayo. No? Meron pa, mayroon pa. Magdagdagan ko. Dagdagan. Kasi, hindi, naalala ko. Sige, tsaka na lang. Kasi si Sis Ana, si Sis Ina pala, nag-aabang din panaginip patungkol sa kanya kasi nakachat nga po siya ni Sis Bing. Hmm. Yung panaginip ko about sa kanya, pagpunta ko dito, nakaupo po siya dyan, kasama si Juma. Yung pala napag-desisyonan nila na nahirapan sila doon. And bumalik na nga lang, dahil hirap nga doon, nagmula nung bumaha. Tapos sabi, kinausap ko si Ina ng First time gabi. na nangyari sa amin. Hindi po, nangyari na to dati. Nangyari na dati. experience. Oh, si Ina first time. Nandun pa ako. Tapos tapos nakita ko sila sa simbahan niya ako. Nakausap, sis, paano yan? Kasi parang wala silang, kahit yung trabaho, parang hindi nila parang Magulo. Walang peace of mind. wala, upo. Tapos parang wala talaga, parang bahala na lang kami anuhin ninyo or kung ano pa man. Tapos doon po, kinausap ko siya. May trabaho man daw siya. Sabi ko, saan? Kay Ma'am Girlie daw. Kay Ma'am Girlie. Tapos sila, Jumar, sa simbahan daw muna dito. So, yun po. Nag-ambang ng panaginip sa kanya. Ganun na lang. Sabihin nyo, yun ang panaginip. Panaginip mo. Anong problema yun eh, di ba? Katulad nga sinasabi ko, madali lang gumawa ng tulugan lang. Dali eh. Di ba? Baka maalala niya Yun yun lang ba? nga yun eh, di ba? Sabi ko sa inyo. May nanon. Wala akong problema. Yun, di ba yun ang sinabi ko nung sa kanila nung araw. Para hindi kayo mahirapan, magtrabaho ka Sister Ina, ikaw Brother Joe, magtrabaho ka rin. Bahala na si Nanay Bing. Doon sa dalawa niyong anak. At Total Nanay malalaki na Mimi. yan. Nanay Mimi. Hindi, di ba? Mga bata lang mo, iwan dito eh. Magkita-kita tayo rito ng araw ng linggo. Di ba? Kasi isang pamilya nga lang tayo. Di ba? Kung ano yung magiging, yun yung sinabi ko talaga sa kanya. Kung ano yung kakayanan ninyo may tutulong sa church, tubig, kuryente, so be it. Wala kayong babayaran sa bahay. Kasi baka naalala niya yung ano po dahil. Yun nga, no? Ako wala nang problema sa akin yan. Kasi ang katuwiran ko kasi talaga, Na ano na yan, babalik. lahat tayo lilipas eh. At least meron ka na iwang legacy. Ano na yan. Meron ka na iwang mabuti sa kapwa mo. Na ipapasa din naman nila sa iba. Ganun lang naman. Di ba? Wala tayong problema, no? Basta sumunod lang sila doon sa tama. Madali, napakadali. Walang problema yan. No? Ang luwag nito, di ba? Magtrabaho silang dalawa, magiging magaan. Kasi nga, yun yung sinasabi ko kay Sister Ina, darating ang panahon, magpapaaral ka. Kung hindi ka kikilos mag-asawa, sino magpapaaral yan? Di ba? Malaking kagaangan na yun, yung wala kang inuupahan. Yung pang-upa mo. Diba? Kunin. Pangkain na lang. Pakainin din ng mga damo-damo yung mga bata rito. Oh, sanay Diba? na sa gulay yun. O yun, basta tanong na kung yung pahayag na yun eh, gawin nila, so be it. Kay will be done pa rin tayo. Amen. Walang problema sa akin yan, no? Kasi nasa kanila yun. Ayoko kasi masumbatan ako na pinilit nyo lang kami. Ayoko nung ganun. No? Hindi ko pwedeng tanggapin yung ganung pananalita. Yung kusang loob nila na pagpapasakot mo tayo, yun lang yun.
Di ba? Kasi, yun yung sinasabi ko sa inyo eh. Sa Caloocan Church, yung Gospel of Christ sa Caloocan Church, lahat ng kapatiran na nanggagaling sa iba't ibang probinsya, pag nilalakari sa Metro Manila, ang Stay bagsak doon. sa Caloocan. Amen. Kakain doon, matutulog doon, naliligo, tapos lalakarin na ikaw, lalakarin. Pagkatapos sila lumakad, aalis na. Ang hirap ng church noon. Pero ginagampanan pala ni Sister Sinen yung diwa ng pagkakapatiran. Ganun lang. Ay, kapatid ko sa Panginoon yun. Nangangailangan yun. Naaral lang ng Panginoon sa Kristo, di ba? Huwag mong talikdan ang sa'yo humihingi ng tulong. Huwag mong talikdan. Di ba? Hindi ko masabi, kung may kakayanan ka, gawin mo. Tapos ng iyong mga kaya. Yung hindi ka nag-aantay ng anumang kapalit. Yun lang yun. Kumbaga puro ano na lang ba? Sariling kilos mo na lang kung ano yung nararapat. Ganun lang yun, wala nang iba. Di ba? Kaya kailangan maging ano lang, no? Ipahayag nyo sa kanila yung panaginip, kung ano yung gusto nyo. Kalooban nyo yan, sige, anong problema yan? No? Anong problema yan? Kasi ako gusto ko na rin kasi mag-ikot-ikot din eh. Mag-pirmi na lang. Mag-iikot muna din. Ayan, para malaman kayo mga sa doobin, yung mga against nila sa atin. Magsasabi naman yung mga yan sa akin. Lahat yan magsasabi yan, basta pumunta ako. Para Chat maayos. ka na Para Yung ano ba, hindi pagka- pag naipon ko na, kausapin ko yung leader, nakarating sa akin yung ganito, ano ba yung dahilan mo, para magkaroon tayo ng unity. No? Magkaroon tayo ng unity in Christ. Amen. Para kung may kailangan kayo sa kapitid, kailangan nyo na matutunan, open tong bahay na to. Di ba? Yung mga ganun ba? Kasi sarap mong ganun nakakatulong pa sa iba. Di ba? Huwag na silang humingi ng tulong pagdating sa financial. Yun ang wala tayo. God Di ba? will provide. Yun ang wala tayo. No? Sige, meron pa panaginip? Sige. Ayun, lumot na. Marituloy. Ayaw, pero,